good morning. Live pa rin po tayo napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. It's Monday morning. Good morning mula po sa Pilipinas. It's time to rise and shine. Dahil Lunes po ngayon, kasama po ninyo kami sa tulong at sa awa po ng Panginoon. Start your day right. Tayo po ay magtagubilin, manalangin, humingi ng awa at gabay sa Panginoon bago tayo po magpasimula ng ating mga paggawa. At ngayong araw po na ito, makakasama din natin ang ilan po sa ating mga kapatid naman sa MCGI Cambanog Cebu Chapter para tayo po ay sama-sama namang muling sumaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan doon. Naroon po ang ating representative sa Cambanog Cebu, si Brother Reynove Pareha. Brother Reynove, good morning sa inyo dyan sa Cebu. Maayong aga at rise and shine. Maayong buntag po, Kuya, at sa ating mga kasambahay. Rise and shine. Salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataong ito na makagawa ng mabuti. Ngayon ay narito po tayo sa Cambanog Elementary School, Dumanhog, Cebu. Kasama po natin ang mga kapatid mula sa MCGI Fort San Pedro, Mabulo, Barili, Alegria at Dumanhog Chapter. Kuya, narito po tayo upang magbigay ng kaunting tulong para sa ating mga kababayan sa lugar na ito. Kaya naman, kasama ang iilan po nating mga kapatid, ay nagpapasalamat po tayo sa Diyos at nakarating kami sa dakong ito sa probinsya ng Cebu. At sa mabuting pagkakataon na palagi niyang ipinagkakaloob sa atin na makatulong sa ating kapwa-tao. Muli, milyong salamat po sa Diyos. Back to you po, Kuya. Maraming salamat, Brother Reynove, at sa inyo pong lahat sa ating mga kapatid dyan sa Cambanog, Cebu. Salamat pong muli sa Panginoon at sa inyong lahat sa inyong partisipasyon para tayo po ay maging maliit na kasangkapan ng kabutihan ng Diyos ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Keep on shining and keep on caring. At every Monday po nakakasama ninyo kami dito sa ating pong segment sa Good Morning Kuya na Rise and Shine para po tayo ay tuloy-tuloy naman ng pag-abot din sa ating mga kapwa-tao. At sa umagang ito, sa mga mahilig po na magluto naman ng sinigang, ito po ang isa namang ituturo sa atin ngayon, ang sinigang na hipon sa ating Cook It Right. Good morning, Kuya! Rise and shine, mga kasambahay! Ako si Paul, na na-fall in love sa pagluluto. Good morning, mga kasambahay! Ako naman po si Van Lloyd, na... wala ka maisip? Okay lang yan. Alam mo, baka gutom lang yan. Baka kailangan mo ng something na pang-boost. Something na may asim. Asim kilig. Sinigang! Eh! Oh, pero hindi lang basta sinigang. Ito ay ang sinigang na hipon. At syempre, to make it more healthy, sasamahan natin ito ng napakaraming gulay. Walang mga kasangbahay, saktong-sakto kasi taglamig ngayon at napakasarap umigo ng isang mainit na sabaw at saktong-sakto, hipon pa. Ako, seafood na naman tayo. So, ready ka na? Siyempre! Let's cook it right! At ito ang ating ingredients. Sibuyas, kamatis, labanos, okra, talong, kalamansi, patis, paminta, kangkong, hugas bigas, at ang ating main ingredient, ang hipon. Linisin natin ang hipon. Tatanggalin lang natin yung dark vein or yung bituka niya gamit ang toothpick. Tinatanggal yan, mga kasangbahay, dahil sa mapait na lasa nito at magaspang na texture. Pero safe naman yan kainin. Next naman ay i-trim lang din natin itong legs ng hipon at ang kanyang spikes. Oo, para maalis ang langsa at yung madulas na texture. Buksan na natin
ang ating stove at magpapakulo tayo ng hugas bigas. Ito na rin ang magsiserve na ating sabaw. Ayan mga kasangbahay, nakadepende na yun sa inyo kung gaano kadami yung sabaw nilalagay ninyo. Kasi meron tayong mga kasangbahay na gusto nila marami, yung iba naman gusto nila saktuhan lang. So, kayo na bahala. At pagkatapos yan, isabay na natin ang sibuyas at kamatis. Mas maraming sahog, mas maganda. Siyempre, takpan lang natin at pakuluin sa loob lamang ng 5 minuto. Ayan, kumukulo na ang ating sabaw. Malasa na ito pero mas lalasa pa ito kapag hinalo na natin ang iba pang mga gulay tulad ng okra, Okra. talong. Sabay na rin natin, siyempre, ang radish. Paul, alam mo ba na yung radish? Good source yan ng natural nitrates para makapagtulong, improve ng ating blood flow. Good tip Pero, mga kasangbahay, sa mga may problem sa thyroid, iwasan nyo ang pagkain ng marami niyan kasi pinapababa niya naman ang pag-produce ng ating thyroid hormones. Napakagandang fact niyan. At ngayon, takpan lang natin at pakuluin hanggang sa maging half cook ang ating mga gulay. At pag kumulo na, ihalo natin ang ating hipon. Just make sure na hindi ito ma-overcook dahil mabilis lang talaga ito maluto. Ihalo na rin natin ang siling haba. Takpan at pakuluan sa loob lamang ng 2 minuto. Malalaman natin na luto na ang hipon kapag nagbago na ang kanyang kulay. Magiging light pink or orange ito. Ayan, medyo luto na pala agad. Ngayon, ihalo na natin ang patis, Masarap pag may patis talaga. paminta, at syempre, di mawawala ang ating pang-asim, ang calamansi juice. Hindi kompleto ang sinigang kapag walang asin. Pero mga kasangbahay, kung napapansin nyo, ang nilagay namin ay kalamansi. Kung wala kayong kalamansi, pwede kayong gumamit ng sampalok, mangga. At ihalo na rin natin ang tangkay ng kangkong. Ipinapahuli ko to dahil gusto ko na crunchy ito. Kapag inuna kasi natin, parang ma-overcook siya agad. Tama. At ngayon mga kasambahay, ihalo na natin ang dahon ng kangkong. Madali lang ito maluto. Pakuluan lang natin ito sa loob lamang ng 1 minuto. Ayan, luto na ang ating sinigang na hipon. At hindi lang masarap ang hipon dahil mga kasangbahay, meron din itong minimal saturated fats gaya ng omega-3 fatty acids na nakakatulong to lower the blood pressure at pinapababa din ito ang chances na magkaroon tayo ng heart disease at stroke. Laging tatandaan, para maging maayos ang ating pagluluto, gawin natin lagi ng may pag-ibig. Ayan mga kasangbahay, huwag natin kalilimutan, bago kumain, manalangin. Tara, kaya na tayo. Let's go! Alam ba ninyo na mayroon pong mga hayop na gumagamit ng tunog o sound para makakita o mahanap ang isang bagay at lokasyon? Anong hayop yan? Panoorin po natin sa atin pong Wonders of Creation. Sa karaniwang tingin natin, wala talagang pagkakapareho ang mga dolphins at mga bats. Pangunahin sa pagkakaiba nila ay ang isa sa dagat nakatira habang nakabitin at lumilipad sa himpapawid ng isa. Ngunit may isang pagkakapareho silang natuklasan ng science, ang kanilang superpower. Ano ito? Pag-usapan natin. Although magkaiba ang environments, body size at ang mga hinahunt na mga prey ng dolphins at bats, pareho silang nag-i-emit ng high-pitched sound at nakikinig sa echo nito pabalik para manavigate ang karagatan at himpapawid. Tinatawag ang ability na ito na echolocation. Ito ay biosonar or built-in biological active sonar ng hayop. Sa 30 years ng pag-aaral sa dolphins at bats, hingil sa characteristics nilang ito, nalaman ng mga biologists na nagpo-produce sila ng sarili nilang tunog o sounds habang lumalangoy o lumilipad na tinatawag na call. Ang call na ito ay nagba-bounce back sa kung ano man ang nasa paligid ng hayop.
Ang bumabalik na tunog ay ang tinatawag na echo. Ang echo ay 10 times na mas tahimik kaysa call, kaya't hindi na ito naririnig ng mga tao o ng kapwa nila hayop. Nangyayari ang palitan ng tunog habang mobile ang mga hayop na ito. May tinatawag din ang mga scientifico na ranging. Ito yung pagme-measure ng time delay ng echo na bumabalik mula sa pag-emit ng sounds. Nalalaman ng hayop kung gaano kalapit o kalayo ang mga bagay. Nade-determine din ng mga hayop na ito ang time delay ng pagdating ng echo sa magkabilang tainga that gives them information as to the angle of the object or kung nasa kanan o kaliwa ba ito. Ang intensity din ng bumabalik na tunog ay nakatutulong sa hayop malaman kung gaano kalaki ang bagay. Sa makatuwid, ang mga hayop na ito ay nag-rely heavily sa reflected sounds galing din sa kanila para sila makakain at mabuhay. Sa patuloy na paglago ng kaalaman ng tao, patuloy din tayong pinamamangha ng kalikasan. Ang mga tuklas ng mga hayop at ang mga pamamaraan nila para mabuhay ay unti-unti nating naiintindihan. Matapos nating malaman ang paraan ng paggamit ng mga hayop ng tunog sa paghahan, hindi nakatakatakang ang imposible sa kaisipan nating mga tao ay posible sa kanyang wonders of creations. Isang problema po sa mga bata ay ang tinatawag na vitamin A deficiency. Ano ba ito at papaano ba itong nagagamot? Panoorin po naman natin sa ating Now You Know. Ang labo na ng mata ko paggabi. Naku, baka may vitamin A deficiency ka na. Pero ano nga ba ang vitamin A deficiency o kakulangan sa vitamin A? Ang kakulangan sa vitamin A o vitamin A deficiency ay karaniwang nagreresulta sa pagkawala ng paningin at ang pangunahing sintomas na malabong paningin kapag gabi o night blindness. Bukod sa pagkabulag at night blindness, ilan pa sa mga maaaring maging epekto ng kakulangan sa vitamin A ay ang hindi maayos na paglaki ng bata, pakiramdam na tuyo ang mata dahil sa hindi masyadong makapag-produce ng luha, pagkatuyo ng balat, paghina ng immune system, at nakakaapekto sa kakayahan sa pagkakaroon ng anak o infertility. Ang pangunahing sanhi ng vitamin A deficiency ay ang kakulangan sa mga pagkain na mayaman sa vitamin A. Bukod dito, maaring may sakit sa atay o kaya ay may medical condition na apektado ang bituka tulad ng celiac disease, kaya hindi kaya ng katawan na mag-absorb o makakuha ng vitamin A sa pagkain. Maaaring maiwasan ang vitamin A deficiency sa pamamagitan ng pagkonsumo ng mga pagkain na mayaman sa vitamin A. Ilan sa mga pagkain na mayaman sa vitamin A ay ang green leafy vegetables o mga gulay, orange at yellow vegetables tulad ng carrots at kalabasa, orange at yellow na prutas tulad ng manggang hinog at papaya, gatas, keso at iba pang dairy products, atay, karne ng baka at manok, at itlog. Karaniwang binibigyan ng mga doktor ng vitamin A supplement ang mga may vitamin A deficiency. Pero tandaan na kapag umiinom ng vitamin A supplement, mas makabubuti kung iinumin ito with meals o kasabay ng pagkain na may healthy fats o oils tulad ng avocado, nuts at itlog. Ito ay dahil sa ang vitamin A ay fat-soluble. Ibig sabihin, na-absorb lamang ito ng katawan sa tulong ng fats o oil. Bago uminom ng vitamin A supplements, mas makabubuti na kumonsulta muna sa doktor dahil kapag nasobrahan sa vitamin A, ay maaaring magdulot ng toxicity o sakit sa atay. Now you know! Kung minsan po sa sobrang dami ng inyong ginagawa, ay nararanasan ba ninyo na para bang hindi nyo malaman kung ano ang bibigyan ninyo ng priority o kung ano ang uunahin ninyo? Narito po ang ilang tips para ma-set natin ang ating mga priorities, lalo na kung sobrang busy ang atin pong mga araw-araw na paggawa. Panoorin nyo sa atin pong You Can Do It.
natin ay busy sa trabaho o sa school at pati na rin sa gawaing bahay. Sa dami ng ating ginagawa, hindi natin alam kung ano ang uunahin at ang iba naman ay tinatamad na itong gawin dahil hindi na organisado at nabu-burnout na. Kaya para tayo ay maturuan na maging organisado, ito ang ilang tips o technique on how to set priorities. Break down task. Simulan sa paglilista ng iyong mga gagawin. For larger tasks or projects, break them down into smaller manageable steps. Consider deadlines and timelines. Alamin kung anong mga tasks ang dapat munang unahin at kung kailan ito dapat ipasa. Re-evaluate regularly. Regularly review and adjust your priorities based on new information, changes in circumstances, or shifting goals. Delegate. Humingi ng tulong o suggestions sa iyong mga kakilala upang hindi ka mapagod at mapadali mo ito matapos. Celebrate progress. Don't forget to stop once in a while. Look around at everything you've accomplished and especially thanking God for the help. Kahit sa simple na gawain ay magkakaroon pa rin tayo ng goal. Dahil kahit maliit o madali ang ating gagawin, mayroon itong aral na magtuturo sa atin upang magkaroon ng magandang buhay. You can do it. This time, balikan na po natin ang ating mga kapatid naman sa dako ng Cambanog, Cebu. Ating alamin sino po sa ating mga kababayan ang ating sasaklolohan. Kasama po ang MCGI o members ng Church of God International. Naroon po ating representative si Sister Jinelle Trias. Sister Jinelle, good morning sa inyo once again dyan sa Cambanog, Cebu. Rise and shine. Good morning, Kuya. Good morning sa ating mga kasambahay. Salamat sa Diyos sa mabuting pagkakataon. Maayong adlaw sa tanan. Nandito pa rin po tayo sa Cambanog Elementary School dito sa Dumanhog, Cebu. At kapiling po natin ang mga mag-aaral, mga guro, mga barangay officials at mga kapatid po natin dito sa Cambanog, Dumanhog, Cebu. Salamat sa Diyos sa mabuting pagkakataon at panoorin po natin ang naihandang AVP para po sa karagdagang impormasyon. Sa among school good, sama sa inyo nakitaan, developing pa ni siya. And then, 100 plus na gud ang mga bata diri. Kasagaran sa panginabuhian jud diri is pag-umara jud. Kaya nga mo ang mga estudyante is every kanang mag-start gid ang school year no. Kasagaran jud. Nag-struggle gid ba then maabot na almost half na sa year, di pa jud complete ang mga school supplies sa mga bata. Kay mas giuna in taon ang pagkaon. Diri kay as you can see, pag-uma nya labi na karon nga lisod ang panginabuhi jud ron kay tungod sa kainit ba. For example no, ang unahan is katulang kuan ka ng school supply sa mga bata no. Dako kay siya ikatabang in the sense nga ang di man po hinon nga makaingon ko ng pasagad ng parents no. Do makita jud namo kung giunsa gyud pag paningkamot sa parents nga maka-provide. Pero dili jud tanan nga on the spot labi na dam kay naay mga times nga aka ng mga parents na mo diri nga di lang kay usa, duha ang mga estudyante nga naa diri, more pa man. So moingon man, ma'am si kuan si kuan sa akong manghod sa giunahan palit. Ako unya ra kuno sa kuan so inana bitaw dam. Diri and then diri po sa among school na diri sa among since kanang develop pa among school. So naay mga rooms nga init pa bitaw jud kayo kay naay mga needs sa room nga di pa jud kayo ma-prioritize. Sa kana bitang gihatag na kanang naman jud funds ang school o. So mas giuna tong mga kinahanglanon jud kayo. First jud sa mga learner base is kana jud siya nga kanang school supplies o school supplies mga notebooks gyud sa mga bata kay labi na sa higher grade gid ba. Amo agud is kuan kanang kailangan jud by subject na sila yung mga notebook and then ang mga bata in town kay di pa kayo kakuan ba. So usa ka notebook baligi divide into 2. And then sa among higher grades kung ikuhaon na mo ang notebook for checking ingana. So inigabot sa lain na pud nga subject teacher, makuan siya kay kuan man. To pa sa usa nga teacher. So luoy bitaw. So need gyud sa mga bata is school supplies. And then sa amo po diri nga mga rooms gyud ang kana akong gi-mention nga mga need. One of those is kanang fan bitaw sa room.
Kay labi na init kayo, later nga ting init. Pero yung inita, labi na ng tulo ka rooms sa ibabaw. O need sad kayo ni labi na ang mga lower. And then ako sa akong part kay science teacher man ko no, and then mape. Kanang naadjud ko yung mga PowerPoint gyud, mga slides na real jud bitaw nga makita gis mga bata nga dili lang bita imagination lang. Or kanang mag-need lang magkuan mga IMs nga drawing lang. Lahi ra jud to sa kanang real jud ba? Na mapakita jud nimo mga videos gud unsa ang mga kuan kay process ba gid ang science. Magpakita ko sa mga bata through laptop na lang. So group na lang siya moving exam para makita nila nga dako kay namong kalipay kung naay mga malumong kasing-kasing nga moari or maka-provide namo sa mga bisan ginagmay do dako na jud kay nagikatabang sa among school. Dako kay namong pasalamat. Kapiling po natin ngayon, Kuya, ang isa sa ating requestor dito po sa Cambanog Elementary School, si Ma'am Jeneline Diniega. Magandang araw sa ating lahat, lalo na sa ating mga magagalang na panauhin, kasama ang ating mga mag-aaral, mga magulang at saka mga kabataan. Okay, maraming salamat sa Panginoon sa magandang araw na kahit malayo ang lugar namin, pero may mga panauhin na handang tumulong na nakarating sa amin ngayon. Kumusta naman po, Ma'am Jeneline, ang kalagayan ng ating mga mag-aaral dito po sa Cambanog Elementary School? Okay, so sa nakikita po ninyo, Ma'am, yung mga pangunahing hanap buhay namin dito ay pagsasaka. So, may mga pangangailangan po dito na inuuna at saka yung hindi naman natin masasabi na yung iba kasi nahuli hindi na kailangan, but yung pinaka priority is ang pagkain sa bawat isa. So ngayon na parating na ang pasukan, so may mga requirements tayo na kailangang mabili ng bawat isa sa ating mga mag-aaral na kung saan may iba kaya pero may iba din na nahihirapan. Makakatulong po kaya, Ma'am Jeneline, ang atin pong naihanda para po sa mga mag-aaral at sa kanila na rin pong mga magulang. Meron po tayong mga dalang electric fans, TV, mga educational supplies. Okay, unang-una po, Ma'am, maraming salamat po talaga sa mga tulong na dala ninyo. Laking pasalamat po namin on behalf of my kanang co-workers, sa mga mag-aaral namin dito, sa mga magulang. Maraming salamat po talaga kasi yung mga school supplies, sobrang kailangan talaga namin sa ngayon. Okay, kasi magbigay kami ng requirements as we have observed sa mga past namin. Almost nag-half na ang year. Ang iba hindi pa na kumpleto, no? So sa ngayon meron na, so very convenient sa mga mag-aaral. And at saka, as you can see, our school is still developing. So may mga classrooms talaga na kanang wala pang mga gamit kasi inuuna nang binigay sa DepEd is ilang building lang. So pina-prioritize na may mga classrooms ang bawat grade. So makita natin walang mga electric fans. So yung dala ninyong electric fans, laking tulong po talaga kasi during mainit ang panahon, so ang classroom hindi talaga siya conducive for learning because sa sobrang init. So because sa dala ninyo, salamat po talaga. And sa Wood TV po, as you can see, we're very far, no? So we can say technology is very no? Then so during our class discussions, mostly gumawa kami ng IMs na kung saan hindi talaga siya the real. So using the TV that you give us, they can see the real, kung ano talaga yung the exact yung visuals. Visuals na makikita nila. Hindi lang sila yung mag-wonder kung ano talaga yun. So, sa challenges po na kinaharap ngayon ng school, lalo na po advanced na yung technology ng panahon natin ngayon, yun pong ating mga dala, ibig niyo pong sabihin ay makakatulong sa learning naman ng mga mag-aaral dito po sa Cambanog Elementary. Sobrang nakakatulong po talaga. Kasi yung ginagamit namin talaga is, though hindi naman natin masasabi na hindi sila natuto, kasi mayroon naman kami mga product na
out from our school na nag-success. Though ngayon, since technology is very advanced, ang mga mostly, hindi lahat, kasi hindi lahat may mga cellphone sa bahay. So yung iba, nakikita nila kung ano talaga. But may mga iba din na hindi pa ang realidad kung ano talaga yun. During our discussion, hindi na kami mahihirapan na mag-describe or mag-ano kasi makikita nila talaga nila. Sa pamamagitan po ng mga monitors na dala natin, makikita nila yung mga palabas or kung ano yung mga nakikita rin ng mga bata doon naman sa syudad, di ba? So, salamat sa Diyos, Ma'am Jeneline, dahil laking tulong po pala ang atin pong nadala as you've requested sa pamamagitan po ng pagtutulong-tulong ng mga kapatid sa MCGI. Yes po. Malaking pasasalamat on behalf of my co-workers dito. Laking pasalamat po talaga na kahit ang layo-layo namin dito, may mga instrument na binigay si God para matuntun kami dito at makita ko ano ang mga struggles namin dito. And that is from MCGI members. Thank you so much. Salamat po sa Diyos, Ma'am Jeneline, at sa pagkakataon pong binigay ng Diyos sa atin. At Kuya, meron po tayong sabayang pagbati na gusto pong ipaabot ang mga mag-aaral, mga guro, mga barangay officials, mga magulang ng Cambanog Elementary School with our brethren from MCGI. And narito po ang kanilang sabayang pagbati, Kuya. In 1, 2, 3, MCGI cares, MCGI shines. To God be the glory. Gugma! Maraming salamat, Sister Jinelle, at sa inyo pong lahat, sa ating mga kapatid na nariyan ngayon. Salamat po sa Panginoon, minsan pa sa inyong partisipasyon. At salamat sa Diyos sa lahat ng kanyang mga kabutihan. Tayo po naman ay makaabot sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. Keep on shining and keep on caring. Pagbati po sa inyong lahat ng pag-ibig at kapayapaan. At tunghayan naman natin ang kwento ng pagsisikap ng isa pong dating waiter na sumubok magpasimula ng negosyo sa halagang 1,000 piso. At ngayon, mayroon na pong 2 kantin, fabrication steel workshop at fried chicken business. Kahit mahirap, huwag susuko, laban lang. Ako po si Nestor Prodigalidad Jr. Nakatira ako sa Las Marinas City, Cavite, 53 years old. Bali, dati po akong waiter, way back 90s. So, 15 years din halos ako nag-waiter. Lagi ako nag-iisip, sabi ko, yung hanap buhay ko, medyo maliit ang income. So, may mga plano-plano na rin akong mag-iba ng trabaho. So, talagang inaaral ko kung ano yung negosyo na pwede kahit walang puhunan, ganyan. Pero, kailangan pa rin kahit maliit. Kaya doon ko naisip yung mag-ihaw-ihaw. Nung panahon na yon, walang-wala rin ako noon. Kaya, problema ako ng puhunan. Buti na lang, may nahiraman ako ng 1,000 pesos. Na yun na doon na ako nag-start na mag-negosyo. Dati kasi kahit bisikleta po, wala. Kahit bisikleta, wala. Kasi, naglalakad lang ako. Madaling araw, malingkit. Sobrang hirap. May sakit pa akong hika eh. Kaya, minsan, namamalingki ako noon eh. Inatake ako ng hika. Umupo na lang ako sa isang gilid. Pero, yun nga dahil sa meron tayong pangarap para sa pamilya, sa kapwa, makatulong. So, hindi yun naging dahilan para sumuko. Yun yung nagiging inspirasyon para lumaban. Awa naman ng Panginoon, naging maayos naman. Kasi first day ko pa lang, medyo
kumita na ako, halos na doble. Kasi yung 1,000 pesos ko, di ko naman naubos mamalengke. Kumita ako ng 500 pesos. So hanggang sa nagustuhan ng mga customer ko, yung 1 kilo ko kulang na eh. So meron akong isang customer, sabi sa akin, "Kuya, ang sarap ng sausawan ng ng ihaw-ihaw. Siguro pag nagluto ka ng ulam, masarap din." Kaya una namin niluto nasarapan ngayon yung mga customer. Ang sarap naman ng gulay. Nagdagdag na ako ng ibang putahe. So yun, dinagdag ko unti-unti. So hanggang nakakuha kami ng malaki ng pwesto roon, banda roon na inuupahan na namin ng 3,000 isang buwan. So yun, tuloy-tuloy naman po yun. Alauna ng madaling araw, namalingki na ako. Tapos magluluto pa ako, magtitinda pa ako, magsasarado ko gabi na. Sabi ko, sobrang hirap, pero nakikitaan ko kasi siya ng pag-asa eh. Kaya hindi ko tinigil. Hanggang sa naisipan ko magluto ng bulalo. Yung mga tracking, talagang nagustuhan nila yung luto ko na sabaw, gotong Batangas, bulalo, ganyan. Ang tagal nung buwan na tinis ko. Pagpasok nung November, nagbo-boom na siya. Halos di ko na kayang kailangan ko na ng katulong. So yun, tuloy-tuloy na yun hanggang sa nakapagtayo na ako ng ibang kantin, ganun. So nag-expand siya. Lahat ng pangangailangan namin, nakukuha ko doon, pati sa mga anak ko, pag-aaral nila. Kasi yan yung purpose ko kasi kaya ako nag-business eh. Dinuluto ko madami. Dinadala ko sa Paliparan, dinadala ko sa Santa Rosa, sa Bangkal. So, kailangan alas 4, tapos na ako magluto lahat nun. So, sobrang hirap talaga. Yung huli, sabi ko, ibigay na natin yung isa doon sa kapatid ko. Binigay ko na yung isang kantin. Tapos yung isang kapatid ko naman, binigay ko rin yung isang kantin. Ang naiwan na lang sa akin, 2 na lang. So, dahil 2, sabi ko, parang gusto ko pang ibang nature naman ng business. Kaya doon naman pumasok sa akin yung fabrication. Yung The Box, fried chicken po yun, mga flavored chicken, ganyan. Yung kasi madali lang paggawa nun. Hindi yung katulad ng mga pagluluto ng ulam na maraming trabaho. Siyempre, unang-una, araw-araw nagpapasalamat tayo sa Diyos eh. Paggising lang natin, siyempre, dapat ipagpasalamat na yun. Lakas, buhay at lakas natin. Pag-iingat niya sa akin sa araw-araw. Diba? Dapat ipagpasalamat mo na sa Diyos yun eh. Ayun, awa naman ng Diyos, nakaipon ng kaunti, nakabili naman po kami ng sarili naming lupa. At saka yung mga sasakyan, kung matalo ka man sa una, may pangalawa pa naman. At saka kung hindi ka nag-click dyan, baka may iba. Sa hirap, natural lang naman yung hirap. Ang mahalaga yung pagpapatuloy ka. Kasi pag nagpatuloy ka, lagi may pag-asa yun. Pag tumigil ka, yun na, patayan na, wala nang pag-asa. Tumigil ka na eh. Diba? Sa negosyo ganun. Pagtiwala sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Lagipan lang ng sipag at tiyaga. Laban lang. Sa ating pong viewpoint, muli nagtanong tayo sa ating mga kababayan tungkol naman sa isang issue kung ano ba ang kanilang pamantayan ng isang magandang pamumuhay. Pakinggan natin ang kanilang sagot at alamin din natin kung ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan sa mga bagay na ito. Palagay ko sa buhay natin dito sa lupa, hindi naman tayo magtatagal. Maganda sana kung ang ating buhay ay walang kaaway. At wala kang kagalit, hindi ka nag-aalala sa buhay mo. Peace ka sa loob ng iyong sarili. At yun nga, dapat may Diyos ka rin talaga sa buhay mo para masabi mo na ikaw ay maayos na
nagagabayan, lumalakad sila. Yung yung ikaw ay naglalakad ka, walang nagtatangka sa buhay mo, walang nag-iisip na masama sa'yo. I think, yun ang mga bagay na nai-enjoy ng tao na hindi ka nag-aalala sa kapaligiran mo. At yung mangyayari sa'yo, laging may gabayan ko sa'yo. Yun ang paniniwala. Ano po yung pamantayan para masabi na maganda ang pamumuhay ng isang tao? Bilang isang tao, ang pamantayan ko sa buhay para maging ang pamumuhay ay maayos, kailangan meron kang kapayapaan sa buhay. Kasi sa panahon ngayon, ang mga nangyayari sa atin medyo kapanganib. Realidad naman yan, lalo na nakasulat sa Biblia yan. Bilang kung isang Kristiyano ka, kailangan marunong kang matakot sa Diyos. Unang-una, yung mga kapitbahay mo, nasa paligid mo, dapat maayos kang makitungo sa kanila. Kasi unang-una, sila ang unang makakasahalimuha mo sa loob ng sambahayan, lalo na tapos sa labas, mga sa sarili mong pamilya. Yun ang batayan ko bilang isang tao na kung maayos ang aking pamumuhay at may kapayapaan. Ano po yung pamantayan para masabi na maganda ang pamumuhay ng isang tao? Sa una ay pamantayan ko is yung may pera, tapos may mga pangarap sa buhay. Yun, yung dalawa yon is pwede na yung magiging paraan na may pamantayan ka na sa buhay mo. Kasi sa pera, mostly kasi nakikita ko sa mga tao ngayon is gaya niyan. If may gusto kang ipagamot sa pamilya mo, magagamot mo pa ba ng sayo lang, yung walang kasamang pera na yung walang kasamang doktor, di ba? Magpapagamot ka sa doktor, ang mahal-mahal na ngayon. Pag may pera ka, pwede mong ipagamot yung mga mahal mo sa buhay. Tapos, yung goal natin kasi dito sa maging masaya at may takot sa Diyos. Tapos, pag wala ka ding pera, di haba ng buhay mo wala kang makain. Sa ngayon, wala nang libre ngayon Dati, pwede pa. Exchange ng trabaho mo. Pero ngayon, hindi na pwede Unang-una talaga, need mo talaga ng pera. Yung pangalawa is goal. Kasi pag wala kang goal maano yung buhay mo. Parang walang kulay. Kasi pagdating ng panahon, matatapos ng mga mga work mo. Pag uwi ng bahay, wala na. Yun lang ba yung trabaho, tulog, tapos di ka naman sasaya dun, di ba? Kung yung goal mo, yun lang dapat yung pagpursigahan mo. Pero pagdating nung makuha mo na yung goal, gagawa ka na naman ng yung gusto mong gawin sa buhay. Ano po yung pamantayan para masabi na maganda ang pamumuhay ng isang tao? Pamantayan para masabing maganda pamumuhay ng isang tao. Makontento ka anong meron, maging masaya kung anong mga biyayang nadating. Kasi kung maghahangad ka ng mga bagay na hindi mo naman kayang abutin, makakagawa ka ng hindi maganda para makuha yun, di ba? Maging masaya. Hanapin mo kasayahan mo, halimbawa, sa pamilya, di ba? O kumain ng sabay-sabay kahit tuyo lang ang ulam, di ba? Gulay. O ayun. Hanapin mo ko yung kasayahan na alamin mo kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. Kasi iba, ang ginagawang pamantayan is pera. Kaya iba nakakagawa ng hindi maganda, di ba? Kaya para makamit yung gusto, gagawa ng hindi maganda. Ayun, para sa akin, yun ang pamantayan. Ayon sa psychology, ang magandang buhay ay binubuo ng kasiyahan, layunin, at positibong relasyon. Para magkaroon ng magandang buhay, mahalaga ang pagkakaroon ng balanseng buhay.
pagkilala sa sariling kakayahan, at pagpapalago ng koneksyon sa kapwa. Pero kung Biblia ang tatanungin, papaano ba tayo dapat mamuhay? Meron tayong life pattern na gusto ng Diyos sundan natin. Ang batayan ng buhay, yung aral ng Diyos, dun ka dapat mabuhay. 1:27 ng Pilipos. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Yon, sabi ng salita ng Diyos, ang inyo lamang pamumuhay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Yung Ebanghelyo, kapatid, yun ang aral ni Kristo. Doon ka magbabatay ng pamumuhay. Kung paano ka dapat maghanap buhay, kung paano ka dapat kumain, lahat ng ginagawa ng taong buhay. Makain, nagsasalita, nagdadamit, nasa Ebanghelyo lahat yan. Pati nga ang pananamit nasa Ebanghelyo. Lalo na sa babae, sabi doon sa 2 ng unang Timoteo, ang mga babae gagayak ng mahinhing damit. In like manner also that women should adorn themselves in modest apparel. So pati sa pananamit, mayroong batas ang Diyos sa Ebanghelyo. Pati sa pagkain, gaya nung sinasabi sa Roma 14, versikulo 23, ang sabi doon, ang nag-aalinlangan hinahatulan kung kumakain, sapagkat hindi siya kumakain sa pananampalataya. At anumang hindi sa pananampalataya, kasalanan. Kaya kapatid, pagka kakain ka, dapat ayon sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Magdadamit ka, mag-aasawa ka, magpapalaki ka ng anak, dapat ayon sa Ebanghelyo. Yun ang pamumuhay Kristiyano. Sa atin pong patuloy na layunin naman na makahikayat na makagawa ng kabutihan sa ating mga kapwa-tao ay maitanim na ang bawat pagkakataong mayroon tayo'y samantalahin natin. Kung meron po tayong kakayahan na makagawa ng mabuti sa ating mga kapwa. Sabi nga po sa Kawikaan 3:27, huwag mong ikakait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. At ito ay isang damdamin na maipapaliwanag sa atin sa pamamagitan din po ng ating mga karanasan. Narito po ang ating isinagawang social experiment. Ingat tadi. Dito kaya rin. Ako ba dadalhin? Tabangan pa. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Tandaan lang ate ha. Tandaan lang ate. Ayun. Sila ate. Malapit na tayo ate. Tinulungan ko lang sila. Dalawa sila. Tinulungan ko lang nandito na sa gitna. Ay, salamat. Ate, ito kuwantay. Mission. Bukat. Makasih ako. Salamat. Si ate lang. Pwede po. Ako na ito. Okay na. Si ate.
Sakit na po. Bakit yung muntong tayo? Opo. Ako sa doon na tayo tayo. Inay lang tayo, inay lang. Imong lulubas? Hindi ko kaya, ati. Babanay. Ay. Ito na. Ito na. Salamat po sa Diyos. Pahinga muna kami dyan. Sandali. Ha? Pasensya ka na. Salamat. Salamat sa Diyos. Yan. Salamat. Oo, sige. Dito lang. Ingkod lang isa, ingkod. Maraming salamat po. Ako na maraming salamat po. Maraming salamat. Ay, uwag. Oh, sa'yo lang, sa'yo lang. Ha? Dugang lang. Maraming salamat po. Nay, paayon na. Salamat po. Parang may bumubulong sa'yo na tulungan natin. Baka may paraan na kahit simple lang, tulungan natin. There is no insurance but assurance, no, na nakatulong tayo. I hope na kung meron kaming natulungan, maging sila rin tutulong sa iba, sa mga nangailangan. Yung nakakatulong ka, parang it makes them happy. At the same time, it makes us happy. Para sa amin, kami yung ginamit ni Lord na magiging instrument para makatulong sa kanila. So normal thing lang sa amin. Oo, ganyan lang talaga. Hindi naman yan sayang sa oras. Kasi anytime naman tayo pwedeng tumulong eh. Huwag kang mahiyang tumulong. Ayun, huwag kang mahiyang tumulong kahit may nakatingin man na wala. Kahit madumi mo yan o ano. So, huwag kang mahiyang tumulong. Pag may nangangailangan naman ng tulong, di natin kailangan isipin na ano, di ba? Na nakakaistorbo sila lalo na baka madisgrasya pa sila, napaka ano pa naman ng overpass. Kahit na di malaki, gawin mo lang or do your best lang para makatulong. Mula ba natana ko tapos murag kung sa konsensya murag ibalik lang ko sa ila bitaw ang itabangan. Murag duol ka singkasing tapos murag na konsensya mo tapos tama, sundan lang gid siya maayo. Kana siya is makatabang murag self-development o makatabang mo to sa sikatao po nato o matagan na sila comfort or something nga wala lang, basta isipin mo lang palagi pag mga ganyan, may mga magulang ka, di ba? Kailangan either na ano, parang isipin mo na lang magulang mo sila. Sa ganung bagay kahit paano, may magagawa ako kahit maliit na bagay lang 'yun. Makakatulong ako. Ang ano ko lang sa Panginoon, nabigyan lang ako ng lakas ng katawan, ng pamumuhay para at least kahit paano kung may na ano diyan, may nangangailangan, kung hangga't kaya ko, tutulong ako. This time ay kumustahin na po natin naman ang ating kasalukuyang isinasagawang medical mission dyan po sa dako ng Doña Orani, Bataan. At ito ay sa tulong ng Diyos ay magiging isang regular na atin naman pong gagawin every Monday. Mula po alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga ang ating registration. Yan po ang ating cut-off para kayo ay atin pong mapagsilbihan. At nariyan po kasama din ang atin pong mobile dental and optical clinic na magsisilbi naman sa ating mga kapwa-tao.
At yan po ay hindi naman exclusive sa members ng Church of God International. Bukas po ito para sa lahat ng walang pagtatangi, anuman po ang inyong wika, lahi, kulay, o anuman ang inyong relihiyon, o anuman ang inyong political affiliation. Welcome po kayo dito po sa ating isinasagawa na ito. At papasimulan po natin ito sa pagkakataong ito ngayong araw at sa mga darating pang mga pagkakataon. Ito po ay from every Monday, from 5 to 9 o'clock in the morning ang atin pong registration. Makikumusta tayo ngayon at naroon po sa Doña Orani, Bataan si Brother Melvin Arbo. Brother Melvin, good morning sa inyo dyan sa Doña Orani, Bataan. Rise and shine. Good morning po sa inyo at good morning po sa ating mga kasangbahay. Bagamat maulan po ang panahon, ay napakagandang araw pa rin sa atin dito sa dako ng Doña Orani, Bataan. Dahil ngayong araw po ay sinimulan na ang pagbubukas ng MCGI Clinic na pwedeng-pwede nang abangan tuwing araw ng Lunes ng ating mga kasangbahay na nangangailangan ng atensyong medikal. Bandang alas 5 pa lamang ng umaga ay nagsimula na po ang iba't ibang registration ng iba't ibang medical services. At tayo po ngayon ay nakalocate dito sa bagong bukas na lokal sa Doña Orani, Bataan. At tuloy-tuloy na po na pwede magparehistro ang ating mga kababayan hanggang alas 9 ng umaga. Kuya Daniel, nandito po tayo ngayon sa dako po ng registration area na kung saan magpapasimula po ang unang step para po sila ay maka-avail po ng ating mga medical services dito po sa MCGI Clinic. Yung ating po mga pasyente na nasa waiting area, kailangan po nilang dumaan dito po sa registration. Kung sila po ay mag-avail ng optical, kung sila po ay mag-avail ng dental at medical adult and pedia, kailangan po nilang magpatala po dito at nang sa gayon po ay may record po yung kanilang mga basic information bilang mga pasyente ng ating MCGI Clinic dito po sa lokal po ng Doña. After po ng registration po natin, lilipat naman po ang ating mga pasyente dito po sa kabilang area lang po na ito na kung saan sila po ay kailangan naman pong dumaan dito sa ating vital signs area. Ayan, kung saan kukuhanan po yung kanilang BP, yung kanilang oxygen level, temperature, at iba pang mga kailangang makuha mga information po sa kanila ng ating mga staff dito po sa vital signs area. At after po niyan, dito na po sila ngayon. Mag-aantay na po sila sa ating waiting area para po naman sila ay tawagin ng ating mga medical doctors na nakaantabay naman po sa area pong ito para po naman sila ay makapagpakonsulta na at mabigyan ng reseta. At after po ng reseta, mabigyan po silang reseta, sila po ay pupunta naman po ngayon doon sa ating pharmacy area. Yan, kung saan meron po tayong mga nakaantabay na mga libreng gamot para po sa ating mga pasyenteng nagpakonsulta sa ating mga doktor. Kuya, meron din po tayong optical services na ipinagkakaloob. Doon po sa area na yon, nandoon naman po ang ating optical area na kung saan yung ating optometrist ay nagsusukat ng kanilang mga mata at yung po mga libreng po mga salamin na pangbasa ay ipinagkakaloob din po sa kanila doon sa area po na yon. Yan. At dito po tayo, kuya, yung ating naman pong dental extraction ay isinasagawa naman po doon sa ating mobile dental and optical clinic na nandyan po sa may labas lang nitong ating area. No, yan po, kung makita po natin, nandyan po naka-standby po yung ating unit number 4 ng mobile and dental optical clinic po natin. Nakaantabay po dyan ang ating mga dentist para po magbunot ng ngipin ng mga pasyente po nating kinakailangang bunutan. Ayan, lahat po ng yan, after po ng ating pong bunutan, ng ating pong consultation, may reseta na po sila, dito po sila ngayon pupunta po sa ating pharmacist. Ayan, nakita po natin ang ating mga staff na nakatabay po dito para po, nag-aantay na po sila para i-claim ng ating mga pasyente yung kanilang mga gamot na inireseta po ng ating mga doktor. Dito po pala sa side na ito, Kuya Daniel, ay meron po tayo ditong physical therapist area. Yung mga kinakailangan po na i-therapy, meron po tayong mga
therapist po na nakaantabay po dyan para po magkaloob ng libreng serbisyo para po sa ating mga pasyente sa umaga pong ito. Meron din tayong legal consultation doon po sa area po na yon. Nandoon na po yung ating pong mga taga-MCGI Law Center para po maglingkod sa ating mga kababayang may mga gustong ikonsultang legal. Ayan po, dito sa table na ito, magaganap po ang legal consultation. At meron din tayong libreng gupit. Nandyan lang po sa may bandang labas, yung ating gupitan na mangyayari para po sa ating mga kababayan na mga kalalakihan lamang ang po pwede po nating gupitan. Dito po sa libreng gupit po na ito na sinasagawa po natin sa MCGI Clinic. Bukod dyan, isa pang libre, Kuya Daniel, ay ang ating libreng almusal. Siyempre, di mawawala po yan. Meron po tayong libreng almusal at yung mga abutin pa po ng tanghalian mamaya, ay may naka-standby pa po tayong pagkaing tanghalian para po sa kanilang lahat. Lahat po ng yan ay libre, kaya wala na po kayong dapat alalahanin pa at wag na rin po nating tiisin ang ating mga karamdaman dahil welcome po ang lahat dito sa ating MCGI Clinic. Sa mga nagnanais pong pumunta, bumaba lamang po kayo sa may kanto po ng Doña, dyan sa may highway, at ihatid po tayo ng ating service papunta po sa venue. Meron po tayo nakaantabay po, Kuya Daniel, na libreng sakay na pwede pong masakyan ng mga kababayan po natin na wala pong sasakyan na pupunta po dito sa ating MCGI Clinic. Yan lamang po at mula po rito sa ating MCGI Clinic sa Doña Urani, Bataan. Balik po sa inyo, Kuya Daniel. Maraming salamat, Brad Melvin Arbo. At sa lahat po ng ating mga kasama po ngayon na naririyan ngayon, sa ating mga kapatid na nakikipagkaisa para umassist sa ating mga kapwa-tao dyan sa atin pong ginagawang medical mission. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Keep on shining and keep on caring. Magpapatuloy pa rin po ang Good Morning Kuya sa atin pong palatuntunan ngayong umaga. Muli po ay nag-aanyaya na naman tayo sa ating mga kababayan sa atin pong pagpapatuloy ng ating sinasagawang mass indoctrination. Ang members po ng Church of God International o MCGI ay nag-aanyaya sa inyo sa pagpapatuloy ng atin pong mass indoctrination, pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Nasa day 6 na po tayo. Mamayang gabi po, 7 p.m. Philippine Standard Time ang atin pong pagpapatuloy. At every Monday, nakakasama nyo naman po kami dito sa ating segment na Rise and Shine sa Good Morning Kuya. Alas 6 po ito ng umaga. Kung tayo mayroon pang buhay, lakas at mabuting pagkakataon, makakasama nyo po kami sa pagpapatuloy ng atin po namang pagsisilbi din sa ating mga kapwa-tao. At ang Serbisyong Bayanihan, patuloy po ang ating public service program na ito mula Lunes hanggang Biyernes. At ito po ay nagdiwang na ng ika-8 anibersaryo sa tulong at awa ng Diyos. Mamaya po ay mapapanood nyo yan mula alas 4 ng hapon. At ito po ay nagtutuloy-tuloy paano tayo higit naman makakatulong din sa ating mga kapwa-tao. Ang atin pong MCGI Charity Center, nakabukas naman po ito every Friday sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City para sa mga libreng serbisyo po na maaari ninyong mai-avail. Ang registration po natin 5 o'clock in the morning to 9 o'clock. Yan naman po ang ating cut-off. At huwag po kayo mag-alala, yung lahat ng nakakapagparehistro naman ay tinatapos nating mapagsilbihan sa loob po ng maghapon. At kung meron po naman tayo diyang kaunting pangtawid gutom na rin kung inaabot na po tayo ng tanghalian at maging sa almusal para habang naghihintay pong kayo'y mapagsilbihan ng inyo pong mga pangangailangan sa problema ng pangkalusugan ay mayroon naman tayong pangtawid ng gutom. Libre naman po lahat dyan kaya wala po kayong aalalahanin. Makarating lamang po kayo dyan sa atin pong lugar sa ating MCGI Charity Center sa number 141 E. Rodriguez Avenue sa Marikina City. Sa kabilang dako naman po sa La Verdad Diagnostic Center, ito naman po ay nasa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ito naman po ay nakabukas mula Lunes hanggang Biyernes. Mula po Lunes hanggang Huwebes ang ating registration from 10 o'clock in the morning hanggang alas 12 po ng tanghali. At kapag Friday, kasabay po yan ng ating MCGI Clinic sa Marikina. Nakabukas naman po yung La Verdad Diagnostic Center sa Apalit sa atin pong registration mula rin alas 5 hanggang alas 9 po ng umaga. Yan po ang ating cut-off.
mga iba't ibang libreng serbisyo po para sa inyo. Kasama na po ang mga laboratory, ang dental, ang iba't iba pong mga libreng gamot naman na maaari pong makuha ninyo batay sa reseta po ng ating mga doktor. Sana po sa isang maliit na paraan ay makapagsilbi sa inyo yan kasama po ng members ng Church of God International. At sa huli, mananatili pa rin naman po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. On that note, muli po naming iiwan sa inyo ang isang awiting nagpapaalaala na dumanas man tayo ng kahirapan sa buhay. Malalampasan natin ito kung ilalagak natin sa Diyos ang lahat ng ating mga kabalisahan. Sa kanilang rendition ng awiting Karamay Natin Siya, narito po ang melody para sa ating On a Good Note. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Rise and shine. Good morning. To God be the glory. At Sa